What's up mga ka-4D? Welcome back sa ating channel. Ako nga pala si 4D. And today's video, pag-uusapan natin ang pinakamurang automatic pickup ni Ford, ang Ford Ranger XLS Automatic. Kung naghahanap ka ng pickup na matibay, pogi at swak sa budget, ito na yon. So stay tuned kasi i-breakdown natin lahat. Presyo, specs at kung sulit ba talaga siya. Unang-una, pag-usapan natin ang presyo. As of today, ang Ford Ranger XLS 2.0 liter turbo 4x2 automatic ay nasa 1,429,000. Approximate, depende sa dealer o promo. Para sa isang automatic na pickup, ito na talaga ang pinakamurang variant ni Ford. Pagdating sa design, simple pero astig. May halatang Ranger DNA pa rin. Yung C-clamp LED headlamps, bold grille at high ground clearance na 235mm. Kahit base model siya, hindi tinipid sa forma. Pang trabaho man o pang pamilya, hindi ka mahihiya dito. Under the hood, meron itong 2.0 liter single turbo diesel engine na may 170 horsepower at 405 Nm of torque paired with a 6-speed automatic transmission. So kahit automatic siya, hindi tinanggal ni Ford ng lakas. Perfect sa city driving at kaya ring maghakot o magtow kapag kailangan. Inside, simple pero functional. May 10-inch touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto. Fabric seats at maraming storage compartments. Yung steering wheel, multi-function na rin. So kahit base variant, may modern touch pa rin. At syempre, ang bed, malaki, matibay, kasya dito ang gamit sa negosyo, construction tools o pang weekend getaway. Kaya kung naghahanap ka ng pickup na maasahan pero hindi sobrang mahal, swak talaga ito. Safety-wise, may 6 airbags, ABS with EBD or electronic stability control at hill start assist. Para sa entry-level variant, solid na yan. Hindi ka mag-aalala sa long drive o off-road adventure. Kaya kung dream mo magka-pickup na automatic, baka ito na ang pinakasulit na choice. So ayan mga ka-4D, ang Ford Ranger XLS Automatic, the most affordable automatic pickup from Ford Philippines. Ano sa tingin nyo? Sulit ba? Comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe kung gusto nyo pa ng ganitong car reviews at budget vehicle comparisons. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips. Elite Music. Isang magandang araw sa ating lahat, and for today's video, samahan nyo ako dahil ituturo ko kayo kung ano nga ba ang meron dito sa loob ng Ford Ranger XLS, ang pinakamurang automatic pickup ng Ford. Let's go!
Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips. Fire. So what's up mga 4D, no? Let's start. Tara, pasok tayo sa loob. So dito sa key, meron pa rin siyang mechanical key. So kapag papasok ko sa loob, unlock muna natin. Kung mapapansin natin yung ating upuan, yan, so fabric pa siya. Let's go, start natin siya. SLX is mechanical key pa rin siya. No, hindi pa siya push button. So insert natin mechanical key, tapak sa brake, then start. Yan. So pagdating dito, ano-ano nga bang features ang meron ng isang SLX? Now, kung mapapansin natin, siya na yung pinaka-low variant ng Ranger XLS na automatic. Ang sunod sa kanya is yung yung XLT. So dito sa ating headlight, kung mapapansin natin, kahit base model siya, so yung headlight niya is same pa rin naman. So meron pa rin siyang automatic. Turn off, park light, automatic, tsaka yung manual. So kahit naman i-change mo yan once na pinatay mo yung kanyang engine, automatic is babalik lang siya ng automatic. Dito sa harap meron ka na ring brightness ng ating infotainment pati ng cluster panel. Pag naliliwanagan ka, especially pag gabi, pwede mo siyang bawasan. Yan. Pwede mo rin siyang taasan. Yan. Ito naman yung number, yung small digit dito. Ito naman yung level ng ating headlight. Yan, so pwede mo siya ibaba manually, pwede mo siyang itaas. Fog light, front fog light, meron tayo niyan. Tapos ang napansin ko sa kanya dito is yung ating fold ng ating mirror, ng side mirror. So manually pa rin siya. Wala siyang button. Pag lock unlock ng ating door, yan, ang mga doors natin, centralized lock, same pa rin, wala namang nabago. So kapag magpapa-diesel ka, wala nang ibang button dito, no? Unlock mo lang yung pintuan mo, then push to open na siya sa labas. So pagdating naman dito sa ating steering wheel, ang napansin ko sa kanya is wala na siyang cruise control, no? Close lang yung kanyang cruise control button dito. Ang meron lang sa kanya yung volume ng ating speaker, yung voice command. Yan, pagdating naman dito sa right side, yan yung ating answer ng phone calls. Next ng radio, yan na lang yung button sa kanya. Siyempre dahil base model siya, wala rin siyang auto rain sensing, no? So manually mo pa yung ating wipe ng ating windshield. Pagdating naman dito sa ating infotainment, meron tayong 10 inches infotainment. Na kung mapapansin mo, ang ganda rin ng design niya kahit base model siya kasi matte yung edge ng kanyang infotainment. So bagay na bagay. Kung makikita mo sa kanya, dark inside yung interior niya, then light naman yung sa ating roof. Yan. So ang ganda ng combination niya. Yan. So pagdating naman dito sa ating selectable drive modes, click natin siya. So kung mapapansin natin, same pa rin na meron siya. Yung 4x2 hanggang Wildtrak 4x2 at XLX is parehas lang ng features na meron siya. So check natin ano-ano nga bang selectable drive modes ang meron siya. So dito, meron pa rin siyang normal for city driving, eco for fuel efficient, tow and all kung may hila-hila tayo kasi dito, bibigyan niya tayo ng additional torque and power. Next yung ating sleeper mode, yung pinaka-last, especially ngayong tag-ulan na, so gamit na gamit siya, no? Saan ba natin siya pwedeng gamitin? Especially kapag malakas yung ulan, madulas yung kalsada, maputik. So kapag yan yung gamit nating drive modes, automatic naka-on na rin yung traction control ng ating gulong. So pagdating naman dito, same pa rin. Halos wala namang binago sa mga 4x2 variant natin kasi meron pa rin siyang manual mode. Drive, then manual. Ang napansin ko lang sa kanya dito is wala na siyang reverse sensor and camera. So kapag nag-reverse ka, so wala na siyang lumalabas na reverse camera and sensor. Yan, pagdating naman sa handbrake, syempre base model, additional handbrake pa rin po ang meron sa kanya. Gusto naman nating mag-charge, meron tayong USB and Type-C na dito. So punta naman tayo sa engine bay. Open natin yung engine.
ito yung engine ng Ranger XLS. No, kung mapapansin natin, is same na same pa rin naman siya sa mga 4x2 variant natin. Dito sa ating engine, meron tayong 170 horsepower and 405 maximum torque Newton meter. So halos same pa rin, wala naman siyang binago. So pagdating naman sa ating mga seat, so manually adjusted pa rin yung ating seat. Yung ating first row, yung passenger first row natin, and then yung driver side, so manually adjust pa rin siya. So kung mapapansin natin, no, iba na yung design ng kanyang tail lights. So pagdating naman din sa tailgate, mapapansin nyo dahil ang bigat, no, mafe-feel nyo yung bigat, yung pagka-solid ng ating tailgate. So yun lang mga 4D, no? Sana nag-enjoy kayo sa maikling tour natin dito sa loob ng Ranger XLS, no? Maraming salamat kung umabot ka sa video na to. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga nilalabas nating video. Yun lang, kita-kits! Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.